Alright, Positive Lady Delivers. This is Dr. Gigi Disua from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so bago tayo magsimula, Feb 9 and 10 sa Novotel Hotel po ang ating mga Novotel Cubao. So, ang ating team ng InvestPro to explain Forex investment. So, message lang kayo kung gusto niyo po magpunta doon. Re-refer ko kayo kay Sir Eric. Alright? Okay, so don't be happy with what you have. Don't be happy with what you have. Okay, so eto na, alam ko, medyo controversial tong ating topic ngayon na tinuturuan ko kayo na wag masihan kung ano meron kayo. Diba? So sasabihin nyo, it's against God's will, it's against the will of, yung mga matatanda, sinasabi natin na matuto kang masiyahan sa kung meron ka, matuto kang tanggapin kung ano meron ka. Okay? So, eto ang katotohanan gusto kong sabihin sa ating lahat. Okay? Una, dapat ipagpasalamat mo yung present situation mo. Pasalamat sa Panginoon kasi right now, at this moment, kung ano yung situation mo sa buhay, like ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon na I have life, nandito yung family ko, wala may sakit sa amin. Ako, at 45, nabago yung buhay ko, financially, spiritually, lalo. Salamat sa Panginoon, hindi niya ako iniwan. So, marami akong dapat pagpasalamat sa Panginoon at present. Okay? Napakadami. Kung isa-isay natin, hindi tayo matatapos sa dami ng mga ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Okay? Pero yung sinasabi ko, don't be happy with what you have right now. It's because meron ka pang dapat i-improve. Okay? For example, yung ministry mo sa church. Okay? So, meron ka pang gustong gawin para sa Panginoon. If you will be happy right now with your present ministry sa Panginoon, masisiyahan ka na, hanggang dyan na lang gugustuhin mo. Okay? Like for example, ako, I'm not yet happy with my present, ang tawag dito, ministry sa Panginoon. Kasi, I'm teaching Sunday school, church leader ako, inasahan talaga ako sa church. So, pero meron pa akong gustong gawin. I'm not yet happy with this. Kasi meron pa akong gustong improve. Meron pa akong gustong gawin sa buhay ko. So, gusto pa akong magkaroon actually, mag-mission, sumama kay Pastor Boy sa Nepal. So, marami pa akong gustong gawin. Yun yung point ko of not being happy with what you have. Alright? Another example. Ngayon, I have my car, I'm living here. Kaya lang dito pag umulan, binabaha kami. So, gusto kong pa-renovate yung bahay, palagyan ng second floor, okay? So that's why I'm not happy yet with this, okay? Because I want to improve our house. Gusto ko pa siya maging para siyang like my room, gusto ko siya maging studio type. Yung bahay namin gusto ko magkaroon ng second floor, okay? So another, my present work, as a principal, so wala tayong problema doon. Yun na yung maximum na ceiling na pwede kong makuha sa company namin eh. So, na-reach ko na kumbaga yung maximum. The highest position na pinapangarap na isang tao sa isang company, sa isang school, nakuha ko na. Okay? But in my side job like this, so I have my YouTube, I have a speaking career, I'm coaching. So ngayon, why I'm not happy in this what I have right now, it's because I still want to improve it. Okay? So, yung coaching career ko, gusto ko siyang gawing maglo-launch ako ng master class. So, yung master class ko na yun yung magtuturo ako ng mga gusto pang maging coach. Alright? So, by the way, kung gusto mo, magpa-register ka na sa akin. By March siguro, magkakaroon tayo ng seminar. Okay? So, yun yung sinasabi ko na meron pa kasi akong gustong gawin na mas mataas na level. So, instead of coaching, nagko-coach lang ako, magtuturo ako ngayon ng mga gustong maging coach. Alright? Doon naman sa gusto maging speaker, okay, so, gusto rin natin na may turuan din ako maging speaker. Doon sa gusto maging vlogger, business vlogger, so, gusto rin natin. So, bali 3 yung pinaplano kong class ngayon, okay? So, that's why I'm not yet happy with what I have. It's not because na hindi ko na-appreciate yung blessing ni Lord, but still, I want to do something more. That's my meaning, okay? So, yun yung ating gustong gawin. Like, for example, with my YouTube channel now,
gusto ko meron ako isang YouTube channel ngayon. By the way, paki-like po, Victorious Life. So, that's an English version. So, gusto ko mas madami yung ma-reach ng aking channel. So, that's why I launched the English version. So, gusto ko magkaroon ako ng mga clients, future clients na mga hindi Filipino, di ba? Mga English person. So, that's why I have my YouTube channel na meron ako isang Victorious Life. So, what I'm trying to say now is, don't be happy with what you have. Because if you will be happy with what you have, magiging komportable ka na dyan, hindi ka na mag-strive for better things. Di ba? For other things na dapat mo pang gawin. For example, hindi mo na i-cultivate kung ano pang skill na kaya mong gawin. Di ba? So, sabi ko nga, di ba, sa mga previous vlogs ko and even in my seminars, na yung God has given you skill. Binigyan kang talent ni Lord. Nung bago ka pinanganak, nag-implant siya ng maraming skills dyan, maraming talent. So, what you're going to do now is just to dig the skills na binigay sa'yo ng Panginoon. Okay? So, yun yung role natin ngayon. Alright? So, that's why you should not be happy with what you have. That's my meaning of it. Okay? So, kung ikaw yung OFW, o nandito ka sa Pilipinas, so, meron ka mga gustong gawin sa buhay mo, na nandiyan ka ngayon, don't be happy na nandiyan ka. Okay? Meron pa kasing mas malaking bagay na pwede mo pang gawin dito sa Pilipinas. Like, pwede ka pang, umuwi dito ka magnegosyo, mag-settle your family. That's why di ka pwede maging masaya dyan. Kasi pag naging masaya ka dyan, nandyan ka na. Iwanan mo na yung pamilya mo dito, okay? So, dun naman sa mga empleyado, kung masaya ka na sa pagiging empleyado, magkakaroon ka ng comfort zone. So, dyan ka na, hindi ka na magsa-side job, di ka na magagawa ng mga iba mong pagkakitaan. So, nangyayari, hindi mo na ma-enjoy yung buhay. Hindi mo na ma-enjoy mag-travel, hindi mo na ma-enjoy yung kotse, hindi mo na ma-enjoy yung coffee ng Starbucks, di ba? Kasi happy ka na with what you have. Alright? So, yun yung ating sinasabi tonight. So, don't get me wrong, okay? Ang sinasabi ko lang po sa'yo, kung pinag-iisip kita ngayon, kung nag-iisip ka, lumalaban ang kaisipan mo, that's my intention. Sabi ko sa seminar ko sa Baguio City, last week, sa mga estudyante namin, if you are confused right now, well, that's my intention. Kasi binabago ang paradigm nila. Ang paradigm kasi ng kagagraduate, pagka-graduate niya, magtatrabaho siya. Okay? Pagkayari magtatrabaho siya, yun lang. Work, work, work. Hanggang sa mag-retire ka, nag-work ka lang. Well, that's an old paradigm. Sabi ko, I want to confuse your mind. Alright? So, ang gusto ko, pag nag-work ka, you save money, then you multiply that money. Or, you start your own career, isabay mo, you're going to build your wealth. Kasi marami sa atin, nagtuturo lang, sinasabi lang, start shaping your career. And that's it. Kaya lahat ng tao, nagtrabaho lang, hindi nag-build ng wealth. Alright? So, ang tinuro ko sa kanila, start shaping your career and building your wealth. So, inaayos mo yung career mo ngayon, naglalagay ka rin ng, binibuild mo rin yung wealth mo, yung future wealth mo, na magiging mayaman ka in the near future. So, kulang kasi minsan ang sinasabi sa atin ng mga matatanda sa atin. Sinasabi sa school, sinasabi sa iba natin mga nakakausap, di ba? Incomplete. Kaya ang buhay natin nagiging incomplete. Kasi nga, nasisihan tayo with what you have. Okay? Nasisihan tayo dyan sa karir mo. Pero yung karir mo, hindi ka naman niya pinapayaman. Okay? Kaya dahil hindi ka nga mayaman, hindi mo nagagawa yung mission mo sa buhay. Di ba? Dahil hindi ka nga mayaman, hindi mo nagagawa yung mga gusto mong gawin sa buhay. Okay? Ako, right now, ngayon ko lang na-enjoy talaga yung tinatawag na ministry. Lagi natin sinasabi, okay, may ministry ako, Lord. May gusto kong gawin kay Lord. So, magbabible tayo, mag-visitation. But there's more. Because ang daming tao na nangangailangan sa paligid mo. Like no Sunday, I sense na may isang tao na nangangailangan talaga ng pera. So, pag pinuntahan ko siya, sabihin ko lang, okay, mag-pray tayo. So, nag-pray naman kami. Kaya lang, ano pa yung iba kong na-offer? So, now I have the freedom to give. Because, yun nga, yung at your present, hindi ka pa pwedeng maging masaya kasi there's more. Ang dami pang pwedeng ibigay ni Lord sa'yo para ka makatulong. Okay? So, that's the purpose of it. That's the purpose of it. So, kung ano yung present situation mo, lalo yung sa may estudyante, don't be happy with your grade na 2.75. Okay? Don't be happy with that kasi kaya mo pang mag-improve. Okay? Pag naging masaya ka dyan,
hanggang makagraduate ka, yan na yan. Okay? Sa mga nanay, masaya ka na, yan na lang ginagawa mo, maglaba, magtupi ng damit, magsampay. Di ba ganun lang ginagawa sa mga mga nanay? Maglaba, magsampay, magtupi ng damit, mamalansya, paulit-ulit, di ba? So, kung happy ka na dyan, dapat hindi ka happy. Dapat may ginagawa ka pang iba. You should have your family para magkaroon ng ibang source of income. You should train your children na dapat ito yung gawin nila, di ba? Na magkaroon sila ng panibagong mindset because that's your duty. Alright? So, I'm confusing your mind right now. Okay? So, kung nakukonfuse ka, nagtatagumpay ako. Di ba? Nagtatagumpay ako na baguhin mo yung mindset mo. That don't be happy with what you have right now because ang katuwiran ko kasi isa lang. Because there's more. Pag nasiyahan ka, sinasawak mo na yan, meron pa palang isang laki ng kalawakan na blessing ni Lord sa'yo. Hindi ka nagumalaw kasi nasiyahan ka na dyan. Di ba? That's exactly what happened to me. Nung naging principal ako, sinusweldo ako ng ganitong amount. So, naging happy ako. So, akala ko yun na yung dulo. Hindi pala. Ang laki pa pala ng blessing outside. Ang laki pa pala ng pwede kong maging income a month. Kanina may kakwentuhan ako. She asked me talaga how much I'm receiving outside. How much I'm receiving as a principal. So, binanggit ko. Yung sideline ko, nagulat siya. Muntik na siya mahimatay. Ako rin, muntik na mahimatay sa sideline ko. That I never thought na mapapasakin siya. Alright? So, 4 times, actually, 4 times na sweldo ko, I'm receiving from my extra job, from my YouTube, from being a speaker, from being a coach, from being endorser of the different products, from getting commission. So, because 2 years ago, nakaramdam ako ng there's something missing in me. Na dapat at my age, meron akong investment. Na dapat at my age, meron akong business. That dapat at my age, 40, I'm a doctor, dapat may kotse ako na dinadrive ko na maganda, na brand new. That's it. So, naisip ko, matagal kasi ako nasiyahan doon sa kinaroroonan ko. Naakala ko yun na yung dulo ng buhay ko. Nakuha niyo po, G-Livers? Alright? So, nung naisip ko na hindi pa pala ito yung dulo ng buhay ko, okay? So, doon na nagsimula. Okay? So, that's what I'm trying to say to you is, kung nasaan ka mga sa status ng buhay mo, okay? That's not yet your final destination. God is still making you. God is still giving you bigger blessings na naghihintay lang para kuhanin mo. Okay? Ang sikreto lang, okay, lumabas ka dyan sa comfort zone mo, lumabas ka dyan sa happiness na meron ka, nakala mo yan na hindi pa. There's more. Lumabas ka ng pintuan nyo, lumabas ka ng bintana, lumabas ka ngayong moment na to, kung gabi ngayon, tanghali, tinan mo, tanawin mo yung paligid, ang lawak pa niyan. There's more outside, okay? Sabi nga nung, isa ko nakikita, si Sir Fibo at tayong Fibo Lim, see you on the other side. Alright? So, please share this video sa lahat ng kaibigan mo na nasisiyahan na sa kung meron sila na hindi dapat sila masiyahan dyan because there's more outside your life, there's more outside your room, there's more outside your office. Alright? So, para sama-sama tayong mabago at umulad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!